Sa loob ng madilim at masikip na kabinet, tanging ang sariling hininga ni Naen ang maririnig na tila isang marahang pagsisid sa ilalim ng malalim na dagat. Amoy na amoy niya ang halimuyak ng mga mothballs na humahalo sa bango ng bagong biling suit na nakasabit sa kanyang tabi. Isang mamahaling regalo para sa ika-40 kaarawan ng kanyang asawa na pinag-ipunan niya mula sa mga munting komisyon na hindi alam ni DeAndre. Ang telang seda ng coat ay makinis sa kanyang mga daliri. Tila ba sumisimbolo sa 10 taon ng kanilang pagsasama. Pulido, matibay, at puno ng pag-asa. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kalakip na kaba ng isang bata. Gusto niyang makita ang mukha ni DeAndre kapag lumabas siya mula sa pinagtataguan, bit-bit ang isang cake na siya mismo ang naghurno hanggang madaling araw. Para kay Naen, ang pag-ibig ay hindi kailangang isigaw. Sapat na ang maging anino sa likod ng tagumpay ng lalaking sinasamba niya. Siya ang utak sa bawat kontrata, ang kamay na nag-aayos ng bawat gusot sa kumpanya. Ngunit masaya na siyang manatili sa dilim, basta't ang liwanag ay nakatutok kay DeAndre. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang nabasag nang marinig ang pagpihit ng doorknob at ang pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa labas ay gumuhit ng isang manipis na guhit sa sahig ng cabinet. Bahagyang nanariwa ang pag-asa sa dibdib ni Naen. Narito na siya, ang kanyang mahal na asawa. Ngunit hindi lang isa ang yabag na pumasok. May kasunod na marahang tunog ng takong na tumatama sa matigas na sahig. Isang tunog na tila banyagang musika sa loob ng kanilang pribadong silid. God, I hate this tie. Masyadong masikip. Parang ang sakal na buhay ko sa bahay na to. Narinig ni Naen ang boses ni DeAndre. Wala itong bahid ng pagod, kundi puno ng pagkayamot. Isang malambing at mapang-asar na tawa ang sumunod. Tiis muna, Hon. After this party, you'll be free. Diba, you promise me? Si Bianca. Ang sekretarya na tinuring ni Naen na parang nakababatang kapatid. Ang babaeng tinulungan niyang makabangon nung walang-wala ito. Nanigas ang buong katawan ni Naen. Ang dulo ng kanyang mga daliri na kanina'y humahaplos sa mamahaling tela ay biglang nawalan ng pakiramdam. Ang lamig ay tila gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang sumasakit na batok. Of course, Bianca, handa na ang lahat. I'll announce the divorce tonight. Sabihin ko na lang na she's a burden, na wala siyang ambag sa kumpanya kundi ang maging isang baog na asawa. Ang bawat salita ni DeAndre ay tila isang matalim na patalim na dahan-dahang hinihiwa ang balat ni Naen. I've already transferred the main accounts to Lumina Holdings. By the time she realizes it, wala na siyang makukuha kahit isang 5. And the papers? Are they ready? Tanong ni Bianca. Ang boses ay puno ng kasabikan habang naririnig ang kalansing ng mga alahas nito na tila ba nagdiriwang. Everything is set, Hon. Let her keep this house if she wants. Pero ang logistics company? Akin lang yon. I built it from scratch at hindi ko hahayaang masayang yon sa isang babaeng walang ibang alam, kundi magluto at magantay sa bahay. Sa loob ng cabinet, ang hangin ay tila naglaho. Ang dibdib ni Naen ay kumikirot sa bawat paglanghap, hindi dahil sa sikip ng silid, kundi dahil sa dumi ng katotohanang bumabalot sa kanya. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon? Isang gabi ng pagtataksil, sa gitna ng selebrasyong siya ang naghanda. Ang bawat pawis na inialay niya para sa kumpanya, ang bawat gabing hindi siya natulog para ayusin ang mga audit, ay itinuring na lamang na basura. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay na hawak ang cellphone sa kabila ng panlalabo ng paningin dahil sa luhang tumatangging pumatak. Pinindot niya ang screen. Ang munting pulang ilaw ng voice recorder ay nagsimulang kumurap-kurap sa dilim. Isang piping saksi sa bawat kataksilang namumutawi sa bibig ng kanyang asawa. Sayang naman ang party na hinanda niya. Wika ni Bianca na may halong pangungutya. She really thinks she's the queen of this house. She's nothing but a placeholder, Bianca. At ikaw ang tunay na may-ari ng corona. Sagot ni DeAndre. Narinig ni Naen ang tunog ng paglapat ng mga labi.
Isang halik na selyo ng kanilang kasunduan sa impyerno. Ang pagkahiya ay lumamon sa buong pagkatao ni Naen. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking biro. Nakasuot pa rin siya ng kanyang simpleng apron sa ilalim ng kanyang damit. May bahid pa ng harina sa kanyang braso mula sa cake na para sana sa best husband in the world. Isang malakas na kalabog ng pinto ng banyo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Naliligo na si DeAndre, marahil ay naghahanda para sa kanyang grand announcement. Dahan-dahang ginalaw ni Naen ang kanyang binti na tila ba gawa sa bubog na madaling mabasag. Sa bawat munting kilos, tila may sumasigaw sa loob ng kanyang isipan. Ganito na lang ba, Naen? Ganito na lang ba ang katapusan ng iyong katapatan? Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-alab sa kanyang sikmura. Hindi ito ang init ng galit na nagwawala, kundi ang malamig at kalkuladong apoy ng isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang dangal. Inayos niya ang pagkakahawak sa cellphone. Ang bawat salitang naitala ay magiging mitya ng pagsabog na hindi nila inaasahan. Dahan-dahang itinulak ni Naen ang pinto ng cabinet. Sapat lamang para makita ang anino ni Bianca na masayang sinusukat ang isa sa mga mamahaling relos ni DeAndre sa harap ng salamin. Sa sandaling iyon, ang Naen na laging nakayuko at tumatalima ay tila dahan-dahang namamatay at isang bagong anyo ang isinisilang mula sa abo ng pagtataksil. Isang anyo na hindi na magpapakabiktima. Ang tanong na lamang ay kung sino ang mas malakas na tatawa pagkatapos ng gabing ito. Ang pagsikat ng araw sa bintana ng kusina ay tila isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot sa kabila ng pagkawasak ng puso ni Naen. Ang amoy ng sinangag na may maraming bawang at ang mainit na singaw mula sa takuri ay pumapailan lang sa hangin. Mga pamilyar na bango na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang bawat paghiwa niya sa mga sangkap ay may kalakip na panginginig ng kamay. Isang lihim na pag-aalsa ng kanyang katawan laban sa huwad na katahimikang kailangan niyang panindigan. Pumasok si DeAndre sa kusina. Maayos ang pagkakasabog ng buhok at suot ang isang mamahaling bathrobe na tila ba wala siyang dalang kasalanan mula sa nagdaang gabi. Lumapit siya kay Naen at humalik sa noo nito. Isang halik na dati ay itinuturing ni Naen na basbas, ngunit ngayon ay nararamdaman niyang tila isang malamig at malagkit na bakas ng kataksilan. Good morning, Hon. Ang bango naman yan. You really are the best when it comes to taking care of me. Wika ni DeAndre, habang masayang humihigop ng kape, ang boses ay puno ng tamis na nagpapakulo sa dugo ni Naen. Salamat. Tipid na sagot ni Naen. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, tuyo at walang buhay. Pinilit niyang huwag tignan ang mga mata ng asawa dahil natatakot siyang makita nito ang refleksyon ng puot na pilit niyang ikinukulong. Hon, don't forget the party tonight. It's a big milestone for me and for the company. Kailangan maging perfect ang lahat. Dagdag pa ni DeAndre bago ito bumalik sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Hindi nagtagal ay narinig ang marahang tunog ng tsinelas na humihila sa sahig. Pumasok si Doña Felisa, ang kanyang biyenan, na may dalang aura ng paghatol na tila ba isang madilim na ulap na lumalamon sa liwanag ng umaga. Umupo ang matanda sa kabisera ng mesa, ang kanyang mga mata ay agad na humanap ng pagkakamali sa bawat sulok ng kusina. Inihain ni Naen ang mainit na sopas, ang paborito ng matanda tuwing umaga. Dahan-dahang kumuha ng isang kutsara, si Doña Felisa, hinipan ito ng bahagya, at pagkatapos ay inilagay sa kanyang bibig. Ngunit sa isang iglap, kinuha ng matanda ang kanyang napkin at doon ay mariing idinura ang pagkain na tila ba nakatikim siya ng isang bagay na nakakadiri. Masyadong matabang, walang lasa, parang ikaw. Ang boses ni Doña Felisa ay tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Naen. Sabi ko naman sa'yo, DeAndre, ang isang asawa
ay dapat marunong mag-alaga sa panlasa at sa pangangailangan ng pamilya. Pero hanggang ngayon, kahit isang apo, hindi mo pa rin kami mabigyan. Isang dekada na kayong kasal, pero tuyot pa rin ang sinapupunan mo. Nanatiling nakatayo si Naen sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang hawak niya. Ang init ng kalan ay tila lumipat sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niyang umagos ang anumang luha. Ang bawat salita ng biyenan ay paulit-ulit na humihiwa sa kanyang sugat, lalo na't alam niyang ang kawalan nila ng anak ay bunga ng isang sakripisyong ginawa niya para iligtas ang kumpanya noong siya ay nakunan dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ma, stop it. Naen is doing her best, sabi ni DeAndre. Ngunit ang kanyang boses ay walang determinasyon, isang formalidad lamang na mas lalong nakakasakit dahil alam ni Naen na sa likod nito ay ang plano nitong itapon siya na parang basahan. Best? Ang best ay hindi lang sa pagluluto, DeAndre. Ang isang mabuting asawa ay marunong lumugar sa likod ng kanyang asawa at hindi nagiging pabigat. You need someone who can give you more, not just someone who stays in the kitchen looking like a maid. Patuloy ni Doña Felisa, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa simpleng duster na suot ni Naen. Lumapit si Naen sa basket ng mga labada para kunin ang mga damit ni DeAndre. Doon, sa gitna ng mga puting polo shirt, nakita niya ang isang batik ng matingkad na pula sa may bandang kuwelyo. Isang lipstick na alam niyang hindi sa kanya dahil hindi siya gumagamit ng ganoon katapang na kulay. Ang amoy ng pabango ni Bianca ay tila kumapit sa bawat hibla ng tela, isang halimuyak na sumasigaw ng pang-aabuso sa kanyang tiwala. Dahan-dahan niyang kinuha ang polo shirt. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding desisyon. Imbes na ilagay ito sa washing machine para burahin ang bakas ng kasalanan, maingat niya itong itiniklop at ipinasok sa isang plastic bag na nakatago sa ilalim ng mga gamit sa paglilinis. Ang bawat tupi ay isang pangako sa kanyang sarili. Hindi siya mananatiling biktima ng kanilang mga kasinungalingan. Bumalik siya sa kusina. Ang mukha ay tila isang maskara ng pagkamasunurin. Pasensya na po, Mama. Aayusin ko na lang po ang lasa sa susunod, mahinahong sabi ni Naen habang nililigpit ang duming idinura ng biyenan. Dapat lang, because tonight is important. Ayaw kong mapahiya ang pamilya sa Longga dahil sa kakulangan mo. Huling hirit ng matanda bago ito tumayo at lumabas ng silid. Naiwan si Naen na mag-isa. Ang katahimikan sa kusina ay naging mabigat. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Isang maliit na tunog ng abiso ang lumabas, hudyat ng isang bagong mensahe sa kanyang email. Nang buksan niya ang tanging link na ipinadala ng kanyang bangko, ang kanyang mundo ay tila muling niyanig. Ang access sa joint account ng kumpanya na siya mismo ang nagtayo ay biglang nawala. Isang mensahe ang nakasulat sa screen. Access denied by the primary director. Napahawak si Naen sa gilid ng mesa. Ang huling piraso ng kanyang seguridad ay formal nang kinuha sa kanya. Sa gitna ng sikat ng araw, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban bago pa man ito tunay na magsimula? O ito ang mitya na kailangan niya para tuluyang sunugin ang lahat ng tulay na nag-uugnay sa kanya sa mga taong walang ibang ginawa, kundi gamitin siya? Ang gusaling ito ay dating itinuturing ni Naen na katedral ng kanyang mga pangarap. Ang amoy ng langis ng makina mula sa mga truck sa labas at ang amoy ng lumang karton sa bodega ay tila mga pamilyar na himig na nagpapaalala sa bawat gabing puyat at bawat patak ng pawis na ibinuhos niya rito. Ngunit sa pagpasok niya sa lobby ngayong umaga, ang hangin ay tila nagbago. May humahalo ng matapang na halimuyak ng banila at mamahaling pabango, isang banyagang amoy na tila nananakop sa bawat sulok ng kumpanyang siya mismo ang nagpunla.
Ang bawat hakbang ni Naen sa makintab na sahig ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nararamdaman niya ang mga titig ng kanyang mga dating tauhan, mga matang puno ng awa at pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng kanyang dating opisina, ang silid kung saan siya gumawa ng mga desisyong nagpalago sa logistics empire ni DeAndre. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay tila isang mariing sampal sa gitna ng kanyang mukha. Sa likod ng kanyang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Bianca. Suot nito ang isang kulay pulang blusa na tila ba sumisigaw ng tagumpay. Hawak nito ang paboritong panulat ni Naen habang kampanting nakasandal sa upuang dating trono ng tunay na may-ari. "Oh, Naen! You're here! I didn't expect you to visit today. Akala ko you were resting at home. Di ba sabi ni DeAndre you need a break?" Ang boses ni Bianca ay puno ng pekeng pag-aalala. Bawat salita ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa sentido ni Naen. Hindi sumagot si Naen. Ang kanyang paningin ay nanatili sa isang bagay sa ilalim ng lamesa. Doon, sa loob ng isang itim na basurahan, nakita niya ang kanyang glass nameplate. Ang plakang may nakaukit na Therese Villacorta, co-founder, ay nakahiga sa gitna ng mga gusot na papel at dumi. Isang malalim na gasgas ang humihiwa sa gitna ng kanyang pangalan. Tila ba isang formal na pagbubura sa lahat ng kanyang ambag sa kumpanya. "I'm just here to check some personal files, Bianca. Hindi mo kailangang tumayo," mahinahong sabi ni Naen. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa kabila ng nagngangalit na bagyo sa kanyang dibdib. "Sure, go ahead. Pero I've already reorganized the filing system. DeAndre wants everything to be more efficient, you know." Sabi niya masyadong outdated na raw yung dating style dito. Patuloy ni Bianca habang tinitignan ang kanyang mga kuko. "If you need help, just ask my assistant. Oh, I forgot. She's your former secretary now." Ang pagkahiya ay muling gumapang sa balat ni Naen, ngunit sa halip na manghina, ginamit niya itong baluti. Lumapit siya sa computer server sa sulok ng silid. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagsisikap na huwag sumabog. Gamit ang kanyang master key na hindi pa rin alam ni DeAndre na mayroon siya, isinaksak niya ang isang maliit na kagamitan sa gilid ng CPU. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pag-copy ng mga file ay tila isang oras ng pagpapahirap. Sa likod niya, naririnig niya ang marahang tunog ng pag-inom ni Bianca ng kape, ang kalansing ng tasa na tila ba isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang panahon sa lugar na ito. "You look stressed, Naen. Why don't you just enjoy being a housewife? DeAndre can provide everything. Hindi mo na kailangang magpakapagod dito sa office," sabi ni Bianca. Ang kanyang tono ay puno ng parinig na tila ba isang matalim na kutsilyo na binalot sa telang seda. Ang pagpapahinga ay para sa mga taong tapos na ang misyon, Bianca. "Ako, kakasimula ko pa lang," sagot ni Naen, sapat na upang mapatigil ang sekretarya sa kanyang ginagawa. Nang matapos ang pag-download, mabilis na kinuha ni Naen ang kanyang kagamitan. Hindi siya lumingon sa basurahan kung saan naroon ang kanyang pangalan. Alam niyang hindi na niya kailangan ang pirasong yon ng kristal para patunayan kung sino siya. Paglabas niya ng opisina, mabilis siyang nagtungo sa kanyang sasakyan. Doon, sa loob ng katahimikan ng kanyang kotse, binuksan niya ang tanging file na may pamagat na confidential transactions. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga dokumento. Isang kumpanyang nagngangalang Lumina Holdings ang tumatanggap ng bulto-bultong pera mula sa kanilang kita bawat buwan. Ang mga halagang ito ay sapat na para ituring na pagnanakaw sa kumpanya. Ngunit ang mas nakakagulat, ang mas nakakainsulto, ay ang pangalang nakasulat bilang pangunahing stockholder at kinatawan ng kumpanyang iyon. Hindi kay DeAndre, hindi rin kay Bianca. Ang pangalang nakasulat sa bawat ilegal na transaksyon ay Doña Felisa Salonga, ang kanyang biyenan. Ang matandang laging nangangaral sa kanya tungkol sa dangal, katapatan,
at pagsasakripisyo para sa pamilya. Naramdaman ni Naen ang isang mapait na tawa na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang buong pamilyang pinagsilbihan niya ng 10 taon ay hindi lamang nagtataksil sa kanyang puso, kundi dahan-dahang ninanakawan ang bawat butil ng kinabukasang binuo niya. Ang tanong na lamang na naiwan sa kanyang isipan ay kung gaano kalalim ang butas na hinukay nila para sa kanya at kung handa na ba silang lahat ang mahulog doon. Ang bawat pinggan na inilalapag ni Naen sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang piraso ng kanyang sariling laman na inihahain sa mga buwitre. Ang amoy ng kare-kareng dumaan sa mahabang oras ng pagpapalambot at ang bango ng bagoong na hinaluan ng sili ay pumupuno sa silid kainan. Isang sining ng pagluluto na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ngunit sa gabing ito, ang lasa ng kanyang pinaghirapan ay tila abos sa kanyang sariling dila. Pumasok si Deandre, kasunod si Bianca. Ang huli ay nakasuot ng isang manipis na bestidong sutla na humahaplos sa bawat kurba ng kanyang katawan. Isang malaking kontras sa suot ni Naen na apron na may bahid ng mantika at pawis. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Bianca ay tila isang mapangahas na mananakop na pilit nilalamon ang amoy ng bawang at sibuyas sa kusina. Hon, I invited Bianca over para matapos na namin ang presentation for the board meeting tomorrow. I hope you don't mind. Wika ni Deandre, ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat na nagtatago ng mga matatalim na batuhan sa ilalim. Of course not. Welcome, Bianca, sagot ni Naen. Ang kanyang tinig ay nananatiling matatag sa kabila ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Naupo si Doña Felisa sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Bianca. Isang ekspresyong hindi kailanman ibinigay sa sariling minugang si Naen. Sa buong hapunan, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang serye ng mga babala sa gitna ng isang libing. This dish is a bit too heavy, isn't it, Deandre? Panimula ni Bianca matapos tikman ang niluto ni Naen. Sa tingin ko, Hon, you should watch your cholesterol. If I were the one cooking, I'd prefer something light, something more modern. You're right, Bianca. Naen is used to these traditional recipes. Masyadong luma ang panlasa, dagdag ni Doña Felisa habang iniinom ang kanyang alak. Tumingin ang matanda kay Naen nang may halong pangungutya. Alam mo, Naen, ang mga batang babae ngayon, gaya ni Bianca, mas alam nila ang kailangan ng isang lalaking gaya ni Deandre. They have more energy, more life. Hindi gaya ng iba na parang unti-unti nang nalalanta. Hindi kumibo si Naen. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang palad, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Siya ang nagsisilbi ng tubig. Siya ang nag-aayos ng mga nahuhulog na himulmol sa lamesa, tila isang anino sa sariling pamamahay. Nakikita niya sa ilalim ng lamesa ang dahan-dahang paghaplos ng paa ni Bianca sa binti ni Deandre. Isang dumi na pilit ikinukubli ng mapuputing tela. Nang matapos ang hapunan, dinala ni Naen ang mga maruming pinggan sa kusina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nababasag lamang ng agos ng tubig mula sa gripo. Kinuha niya ang isang mamahaling plato. Ang kanyang refleksyon sa malinaw na tubig ay tila isang estranghero, isang babaeng pagod, sugatan, ngunit may apoy na nagsisimulang magningas sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak sa gilid ng pinggan, ang matalim na porselana ay dahan-dahang humiwa sa dulo ng kanyang daliri. Isang patak ng pulang dugo ang humalo sa maputing bula ng sabon bago ito tuluyang inanod ng tubig. Hindi siya dumaing. Ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi ng kanyang dangal na niyuyurakan sa kabilang silid. Naen, can you bring some coffee to my study? Utos ni Deandre mula sa malayo. Susunod na ako, tugon niya bago siya umakyat
Pumasok muna siya sa kanilang silid-tulugan para kumuha ng isang malinis na panyo para sa kanyang sugat. Ngunit sa kanyang paglapit sa kanilang kama, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Doon, sa ibabaw ng malinis at puting unan, na siya mismo ang nag-ayos kaninang umaga, ay may nakahimlay na isang maliit na bagay. Isang hikaw na gawa sa perlas, may disenyong pamilyar sa kanya dahil nakita niya itong suot ni Bianca kanina bago sila maupo sa hapunan. Ang perlas ay tila isang nanunuyang mata na nakatingin sa kanya, isang tahasang deklarasyon ng teritoryo sa loob ng pinakasagradong bahagi ng kanyang buhay bilang asawa. Ang bawat hibla ng tela sa kanilang kama ay tila nahaluan na ng dumi na hindi kailanman mabubura ng anumang sabon. Nanatiling nakatayo si Naen sa tabi ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagitan ng matinding hiya at nagngangalit na gigil. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagpasok sa kanyang santuwaryo at pagdura sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Naen ang hikaw. Hindi niya ito itinapon. Maingat niya itong inilagay sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang apron, katabi ng kanyang cellphone na naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang kasalanan. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang nakatingin sa saradong pinto ng banyo, kung saan naririnig ang pag-agos ng tubig. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala ng takot na mawalan dahil sa simula pa lang ay ninakawan na siya ng lahat? Ang matinding buhos ng ulan ay humahampas sa windshield ng sasakyan ni Naen. Tila bilyon-bilyong luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat hagupit ng wiper ay naglalabas ng isang ritmong tila nagbibilang ng bawat pagkakamaling ginawa niya sa ngalan ng pag-ibig. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging liwanag ay ang malamlam na sikat ng mga poses sa kalsada na nagbibigay ng anyong tila mga multo sa mga punong nadadaanan niya. Patungo siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, ang lumang bodega, sa dulo ng lungsod, kung saan nagsimula ang lahat. Nang marating niya ang kalawanging tarangkahan, pinatay ni Naen ang makina. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas lalong mabigat, tila isang kumot na gawa sa yelo na bumabalot sa kanyang katawan. Bumaba siya ng sasakyan nang walang payong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buong pagkatao. Ang malamig na tubig ay nanunuot sa kanyang balat. Tila pilit na hinuhugasan ang dumi ng kataksilang naramdaman niya sa loob ng sariling silid-tulugan. Ang amoy ng lumang bakal, amag, at natuyong langis ng makina ay sumalubong sa kanya. Ito ang pundasyon ng Salonga Logistics. Dito sila nagsimula ni DeAndre noong wala pa silang kahit ano, kundi ang ambisyon at ang pangako ng katapatan. Hinaplos ni Naen ang malamig na pader ng bodega. Naalala niya ang gabing iyon. 8 taon na ang nakakaraan nang maramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson habang nag-aayos ng mga papeles sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho dahil kailangan nilang makuha ang unang malaking kontrata. Nang gabing iyon, nawala ang kanilang unang anak. Ang kanyang sakripisyo ang naging mitya ng kanilang tagumpay. Ngunit ngayon, ang tagumpay na yon ay ginagamit na sandata para itaboy siya. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa maliit na kubol ng gwardiya. Bit-bit ang isang flashlight na ang liwanag ay humihiwa sa dilim. Ma'am Naen, bakit po kayo nandito sa ganitong oras? Basang-basa po kayo. Ang boses ni Mang Teroy ay puno ng pag-aalala. Ang tanging boses na nakarinig siya ng tunay na malasakit sa loob ng mahabang panahon. May kailangan lang akong tignan sa mga lumang records, Mang Teroy. Please, wag niyo na po itong babanggitin kay DeAndre. Ayaw ko lang siyang mag-alala. Pagsisinungaling ni Naen. Ang kanyang labi ay nanginginig sa lamig. Kahit kailan, ma'am. Alam niyo namang sa inyo ako may utang na loob. Kayo ang tumulong sa pamilya ko nung nagkasakit ang asawa ko. Pasok po kayo. Sagot ng matanda habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng security office.
Sa loob ng maliit at masikip na silid, hinarap ni Naen ang mga monitor ng CCTV. Pinanood niya ang mga footage noong nakaraang linggo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang sasakyan ni DeAndre na pumarada sa madilim na sulok ng bodega sa kalagitnaan ng gabi. Nakita niya ang paglabas ni Bianca at ang marubdob na pagyakap ni DeAndre dito sa mismong lugar kung saan inialay ni Naen ang kanyang kalusugan at anak. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Naen. Ang sakit ay naging manhid at ang kamanhiran ay naging isang matalim na talino. Kinuha niya ang kanyang USB at mabilis na kinopya ang mga video. Ang bawat pixel ng katotohanan ay tila isang bala na itinatago niya para sa tamang panahon. Nang lumabas siya ng bodega, ang ulan ay tila humupa na, ngunit ang lamig sa kanyang kalooban ay mas lalong tumindi. Ang kanyang duster ay nakadikit na sa kanyang katawan, tila isang pangalawang balat na puno ng lumbay. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Hello? Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng hangin. Mrs. Salonga, this is Attorney Gabriel Montemayor. Ang boses sa kabilang linya ay malalim, seryoso, at walang paligoy-ligoy. Nakuha ko ang mensaheng ipinadala niyo sa aking opisina. I've reviewed the initial data you sent. Mom, I have to be honest with you. Hindi lang ito simpleng adultery. Your husband and your mother-in-law are planning to frame you for financial fraud para wala kang makuha kahit 5 sa kumpanya. Napahawak si Naen sa pinto ng kanyang sasakyan para hindi matumba. Ang panghihina ng kanyang mga tuhod ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng huli niyang pag-asa sa katinuan ng mga taong itinuring niyang pamilya. What do I need to do, attorney? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na abot-tanaw. Don't cry and don't confront them yet, sagot ni Gabriel. I need you to be the perfect victim for now. Hayaan mong isipin nilang nananalo sila. Because the moment they sign those papers tonight, that's when we'll strike. Are you ready to lose the man you love to save the woman you've forgotten? Nanatiling tahimik si Naen habang pinagmamasdan ang isang maliit na sapot ng gagamba sa gilid ng salamin ng sasakyan na pilit kumakapit sa gitna ng hangin. Ganito na lang ba ang halaga ng kanyang katapatan? Isang laban para sa sariling kaligtasan, laban sa mga taong binuo niya ang buhay. Ang samyo ng purong barako na kape ay humahalo sa tuyot at malamig na hanging nagmumula sa aircon ng maliit at tago na coffee shop. Sa isang sulok, nakaupo si Naen. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang basong tubig na may namumuong hamog sa labas. Ang lamig ng baso ay nanunuot sa kanyang palad. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapatunay na siya ay gising at hindi nananaginip sa gitna ng isang bangungot. Ang bawat ingay ng kutsara na tumatama sa tasa mula sa ibang mesa ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig. Ilang sandali pa, isang lalaking nakasuit na kulay abo ang lumapit. Ang tindig ni Attorney Gabriel Montemayor ay tila isang matibay na pader, diretso, formal, at may dalang awtoridad na hindi matatawaran. Mrs. Salonga, I'm Gabriel, wika ng lalaki habang inilalapag ang kanyang leather briefcase sa bakanting upuan. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila binabasa ang bawat guhit ng pagod at pighati sa mukha ni Naen. Salamat sa pagpunta, attorney. Pasensya na sa biglaang abala. Tugon ni Naen. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang uri ng lamig na tila yelo na binalot sa bakal. I don't mind. I prefer clients who take initiative. Seryosong sagot ni Gabriel. Kumuha siya ng isang fountain pen at dahan-dahang inayos ang kanyang mga papeles. Let's get straight to the point. You mentioned evidence. What do you have? Dahan-dahang inilabas ni Naen mula sa kanyang bag ang mga plastik na may selyo. Inilapag niya ang polo shirt ni DeAndre
na may marka ng lipstick, ang hikaw na perlas ni Bianca, at ang flash drive na naglalaman ng mga video mula sa bodega, at ang voice recording sa loob ng cabinet. Ang bawat gamit na inilalapag niya ay tila isang piraso ng kanyang sariling puso na kinuha at ginawang armas. This is the physical evidence of the affair. At ito naman ang mga transaksyon ng Lumina Holdings na nakuha ko sa main server. Paliwanag ni Nan. My mother-in-law is the primary stockholder, pero si DeAndre ang naglalabas ng pondo mula sa kumpanya namin. Kinuha ni Gabriel ang mga dokumento. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot habang binabasa ang mga numero. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang tunog ng papel na kumakaskas sa isa't isa ay tila ba nagbibigay ng bigat sa katahimikan sa pagitan nila. Kumuha siya ng isang kahon ng tissue at inilapit ito kay Naen. If you need to cry, Mrs. Salonga, now is the time. We are in a safe space. Malumanay na sabi ni Gabriel. Tumingin ng diretso si Naen sa mga mata ng abogado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Hindi ako pumunta dito para umiyak, Gabriel. I'm done with tears. I spent 10 years crying in silence while building that company. I'm here to take back what's mine. I want them to realize that the woman they call a placeholder is the one who holds the key to their prison cell. Tumango si Gabriel, tila nakuha ang mensahe. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa huling tumpok ng mga papeles. Ngunit nang makarating siya sa pinakahuling pahina, ang tinitingnang loan application na nakuha ni Naen mula sa kumpanya, biglang natigilan ng abogado. Ang kanyang panulat ay nanatiling nakatapat sa isang partikular na lagda. Ma'am, look at this. Turo ni Gabriel sa isang dokumentong may tatak na urgent. This is a 10 million peso loan from a private lender. It's not just a corporate loan. It's a personal guarantee. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Naen. Ang kanyang dibdib ay muling kinakabahan. Ang lagda dito? It says Teres Villacorta Salonga. At ang collateral na ginamit ay hindi ang assets ng kumpanya, kundi ang lahat ng minanang lupain ng pamilya mo sa probinsya. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Hindi lang sila nagnanakaw sa kumpanya, Naen. They forged your signature. Pinapalabas nila na ikaw ang nangutang ng perang ito at ginamit mo sa sarili mong kapritsyo. Napahawak si Naen sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa tindi ng kapit. Ang kataksilan ay hindi lamang nagtatapos sa kama at sa opisina. Balak siyang ibaon ng mga Salonga sa isang utang na kailanman ay hindi niya ginawa, gamit ang huling alaala ng kanyang mga yumaong magulang. 10 million pesos? Bulong ni Naen. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdidilim sa tindi ng galit. Yes, at ang deadline ng unang bayad ay bukas ng gabi. Ang gabi ng birthday party ni DeAndre. Ani Gabriel. They are setting you up to be arrested for estafa. Right after they kick you out of the house. Everything is perfectly timed. Nanatiling nakatitig si Naen sa huwad na lagda sa papel. Ang bawat kurba ng panulat ay tila isang nakakalason na ahas na nakapulupot sa kanyang leeg. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Tila ba isang eko sa gitna ng kawalan? Paano nagagawang sirain ng isang tao ang buhay ng katuwang niya sa loob ng 10 taon nang walang kasingtingin din na konsensya? Ang singaw ng mainit na tubig mula sa banyo ay humahalo sa amoy ng peppermint na sabon ni DeAndre. Isang halimuyak na dati ay nagpapakalma kay Naen, ngunit ngayon ay tila isang babala ng isang darating na panganib. Habang naririnig ang tuloy-tuloy na agos ng tubig sa kabilang silid, dahan-dahang pumasok si Naen sa madilim na silidaklata ni DeAndre. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay tila paglubog sa isang malalim na kumunoy ng kaba. Tila ba ang sahig mismo ay nakikiramdam sa kanyang bawat galaw. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nagmumula sa asul na kislap ng mga LED lights ng computer tower sa ilalim ng lamesa. Ang lamig ng aircon ay nanunuot sa kanyang manipis na duster.
Ngunit ang kanyang likod ay basang-basa ng malamig na pawis. Nilapitan ni Naen ang laptop ni DeAndre na nakapatong sa lamesang gawa sa mahogany. Ang makinis na ibabaw ng metal ay tila yelo sa dulo ng kanyang nanginginig na mga daliri. Binuksan niya ang screen. Ang login window ay humihingi ng password, isang harang na tila isang mapang-uyam ng ngiti sa gitna ng dilim. Sinubukan niya ang kanilang petsa ng kasal. Mali. Sinubukan niya ang kanyang sariling kaarawan. Mali pa rin. Sa bawat maling subok, ang kabog ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na huli. Isang mapait na alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang hapon nang makita niya ang isang resibo ng alahas na may petsang Hunyo 16. Sinubukan niya ang mga numerong yon, 0616. Ang desktop ay biglang bumukas, naglalabas ng isang maliwanag na liwanag na tumama sa mukha ni Naen. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Ginamit ni DeAndre ang kaarawan ni Bianca bilang susi sa kanyang mga lihim. Ang pagtataksil ay hindi lamang nasa gawa, kundi pati na sa bawat maliit na aspeto ng kanyang buhay. Mabilis na isinaksak ni Naen ang USB na ibinigay ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa progress bar na dahan-dahang gumagalaw. 10%, 20%. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumatagos sa kanyang sistema. "Hon, are you still awake?" Ang boses ni DeAndre mula sa banyo ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Napahawak si Naen sa gilid ng lamesa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. "Oho, naninin na ni Mong." "Hon, naghahanap lang ako ng libro dito sa baba." Sagot niya. Ang boses ay pilit na ginagawang normal sa kabila ng panunuyo ng kanyang dila. Ang agos ng tubig sa banyo ay biglang natigil. Ang nakabibinging katahimikan na sumunod ay mas lalong nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Naririnig na ni Naen ang marahang paghila ng shower curtain at ang tunog ng tsinelas na tumatama sa basang sahig. 70%, 76, 78. Nang lumitaw ang salitang transfer complete, mabilis na hinugot ni Naen ang USB. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig na niya ang pagpihit ng doorknob ng silid-aklatan. Walang ibang matataguan. Ang tanging paraan ay ang madilim na espasyo sa ilalim ng malaking lamesa. Mabilis siyang gumapang papasok sa ilalim. Isiniksik ang kanyang katawan sa pagitan ng mga kable at ng matigas na kahoy. Ang kanyang ilong ay sumasayad sa alikabok, ngunit pinilit niyang huwag humatching. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin habang nakikita ang mga paa ni DeAndre na pumasok sa silid. Ang amoy ng sabon at bagong paligong katawan ni DeAndre ay pumuno sa paligid. Nararamdaman ni Naen ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang nakatingin sa mga paa ng kanyang asawa na huminto sa harap mismo ng upuan. Narinig niya ang pag-upo ni DeAndre at ang marahang pagbukas muli ng laptop. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa lalaki. Pagkatapos, ang liwanag ng screen ay tila nagbago at narinig ni Naen ang boses ni Bianca mula sa isang video call. "Did you check the accounts, Hon? Ready na ba ang lahat para bukas?" Ang boses ni Bianca ay puno ng tamis na tila ba nakakalason. "Ready na, Bianca." Ang bait talaga ni Naen. "She's so busy preparing for my party. Hindi niya alam na sariling libing na niya ang hinahanda niya." Sagot ni DeAndre habang tumatawa ng mahina. Isang tawang tila ba nagmumula sa isang madilim na hukay. Sa ilalim ng lamesa, ang mga kamay ni Naen ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang dumi na ibinubuhos sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng dilim at alikabok, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa kanya. Ang lalaking minahal niya sa loob ng 10 taon ay isa na lamang estranghero na may anyong demonyo. At ang babaeng nakatago sa ilalim ng lamesa
ay hindi na ang Naen na kayang apak-apakan. Isang malakas na tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Deandre ang nagpabaling sa atensyon nito. Wait, Bianca, tumatawag si Mama. Baka may kailangan para sa transaction sa Lumina. Tumayo si Deandre at lumakad palabas ng silid habang bitbit ang kanyang cellphone. Nang maramdaman ni Naen na malayo na ang mga yabag, dahan-dahan siyang lumabas mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang duster ay may mga dumi ng alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Habang maingat siyang lumalabas ng silid-aklatan, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang malaking portrait nila ni Deandre na nakasabit sa dingding. Isang larawan ng huwad na kaligayahan, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan habang tinitignan ang sarili niyang nakangiting mukha sa larawan. Sino ang tunay na magluluksa kapag ang lahat ng mga kasinungalingang ito ay gumuho na? Ang sinag ng araw sa umagang ito ay tila isang maputlang guhit sa sahig ng kanilang silid. Malamig at walang dalang init para sa nanunuyo ng puso ni Naen. Sa ibabaw ng kanilang kama, isang malaking kahon na kulay asul ang nakapatong. Inilabas ni Deandre ang laman nito nang may tipid na ngiti. Isang bestidong kulay abo, ang tela ay magaspang at ang disenyo ay luma. Tila ba sadyang ginawa para magmukhang isang anino ang sino mang magsuot nito. Hon, isuot mo ito mamaya sa party. It's safe and modest. Bagay sa'yo ang ganitong kulay, hindi masyadong agaw pansin. Wika ni Deandre habang tinitignan ang sarili sa salamin. Inaayos ang kanyang mamahaling relo. Hinawakan ni Naen ang tela. Ang bawat hibla nito ay tila isang pang-iinsulto sa kanyang pagkababae. Salamat, Deandre. Masyadong simple ang napili mo. Simple is better, Naen. You know how my business partners are. Ayaw nila ng masyadong flashy. Sagot ng asawa, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Na tila ba isang hari na nagbibigay ng limos sa isang alipin. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok ang isang tauhan mula sa isang sikat na tindahan ng alahas, bit-bit ang isang maliit na kahon na binalot sa itim na pilus. Nang buksan ito ni Deandre, ang kislap ng mga diamante ay tila mga bituin na bumulag sa paningin ni Naen. Ang kwintas ay napakaganda, isang sining ng yaman at luho na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya sa loob ng 10 taon. Is that for me? Mahinang tanong ni Naen kahit alam na niya ang sagot. Bahagyang natigilan si Deandre, ngunit mabilis ding nakabawi. Oh, this? No, Hon. This is for a client's wife. Isang malaking contract ang nakataya dito, kaya kailangang bongga ang regalo. Don't worry, bibili rin kita kapag malaki na ang profit ng Lumina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Naen. Ang profit ng Lumina na binabanggit ni Deandre ay ang perang ninakaw mula sa sarili niyang mga pangarap. Ang bawat diamanting iyon ay binayaran ng kanyang pawis, ngunit ang leeg ni Bianca ang nakatakdang magsuot nito mamaya. Pumasok si Doña Felisa sa silid. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa bestidong kulay abo. Good choice, Deandre. Naen, siguraduhin mong maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain mamaya. At tandaan mo, huwag kang masyadong lalapit sa mga importanteng bisita. Just stay in the background. Baka mapahiya ang anak ko sa mga outdated mong kwento tungkol sa probinsya. Opo, Mama. Sagot ni Naen. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa gitna ng hangin. Nang makaalis ang mag-ina, dinala ni Naen ang bestidong abo sa loob ng kanyang kotse. Ngunit sa ilalim ng upuan, nakatago ang isang sikretong hindi nila alam. Kinuha niya ang isang dokumentong may tuyong selyo ng korte, ang opisyal na utos para sa pag-freeze ng lahat ng assets ng pamilya sa Longga at ang utos ng pag-aresto na nakatakdang isagawa mamaya. Hinaplos ni Naen ang magaspang na tela ng bestidong abo habang ang kabilang kamay
ay nakahawak sa makinis na papel ng korte. Ang bawat hibla ng abo ay simbolo ng 10 taon ng kanyang pagtitiis, ng pagiging gray, at walang kulay sa paningin nila. Ngunit sa loob ng kanyang bag sa trunk ng kotse, nakatago ang isang bestidong kulay pula, matingkad, matapang, at puno ng buhay. Ang kanyang sariling baluti para sa huling yugto ng laban. Isang malakas na panginginig ng kanyang cellphone ang naramdaman niya sa bulsa. Isang mensahe mula kay Attorney Gabriel. The economic police are on standby. 8:00 ng gabi strike. Ready na ba ang lahat? Tumingin si Naen sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Handa na, Gabriel. Handa na akong sunugin ang lahat ng kulay abo sa buhay ko. Dahan-dahan niyang ini-start ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang malalim na buntong hininga ng isang leon na handa ng sumunggab. Habang papaalis siya sa kanilang mansyon, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Gaano kaya kalakas ang magiging pagsabog kapag ang taong inakala nilang anino ay biglang naglabas ng liwanag na nakakabulag? Ang bawat hakbang ni Naen sa gitna ng malawak na bulwagan ay tila paglalakad sa isang entablado ng mga kasinungalingan. Ang amoy ng mamahaling champagne at ang halimuyak ng mga beeswax na kandila ay pumupuno sa hangin. Isang marangyang tabing na nagkukubli sa mabulok na katotohanan sa loob ng pamilya Salonga. Suot ang kulay abong bestidong ibinigay ni DeAndre, si Naen ay tila isang anino na dahan-dahang gumagalaw sa gilid ng silid, isang matinding kontras sa kislap ng mga kristal na chandelier sa itaas. Nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga piling panauhin, ang bawat bulong na tila mga bubuyog na naghahatid ng balita tungkol sa tuyot na asawa ni DeAndre. Ngunit sa ilalim ng kanyang matatag na mukha, ang puso ni Naen ay tila isang bulkang handa ng sumabog. Ang bawat pangungutya ay tinatanggap niya ng may pilit na ngiti, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa clutch bag na naglalaman ng kanyang huling alas. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Bianca. Suot nito ang isang pulang bestido na tila ba isang hamon sa lahat ng naroroon, at sa leeg nito ay nagniningning ang diamanteng kwintas na sinabi ni DeAndre na para sa asawa ng isang kliyente. Ang bawat kislap ng bato ay tila isang insulto sa 10 taon ng pagsasakripisyo ni Naen. Nakita niya kung paano haplusin ni Doña Felisa ang braso ni Bianca. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagmamalaki na tila ba ang babaeng ito ang tunay na reyna ng tahanan. Naen, darling, bakit ka nandyan sa sulok? Parang hindi ka naman host ng party na to. Wika ni Bianca habang papalapit. Bit-bit ang isang baso ng alak. Ang boses nito ay puno ng parinig na tila ba isang matalim na kutsilyong binalot sa telang seda. Look at my necklace, di ba ang ganda? DeAndre said it suits me perfectly. Sabi niya, some things are just meant for those who know how to shine. Bagay na bagay sa'yo, Bianca. Ang kislap niyan ay kasing linaw ng mga intensyon niyo. Mahinahong sagot ni Naen. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at malalim. Aba, at marunong ka na ring sumagot ngayon? Singit ni Doña Felisa. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkairita. Naen, pumunta ka sa kusina at tingnan mo kung maayos ang pagsisilbi ng mga appetizer. You're better off there than here. Baka mainip lang ang mga guests sa boring mong presence. Tumalikod si Naen nang walang imik. Ngunit hindi siya pumunta sa kusina. Nagtungo siya sa control booth sa likod ng malaking LED screen kung saan ang isang tauhan ni Gabriel ay naghihintay na sa kanyang hudyat. Ang bawat sandali ng pagtitiis ay tila isang pagbibilang sa nalalabi nilang oras ng kaligayahan. Eksaktong 8:00 ng gabi, umakyat si DeAndre sa bintana ng entablado. Hawak niya ang isang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na tagumpay at pagmamalaki. Ang marahang pagtama ng pilak na kutsara sa basong kristal ay lumikha ng isang matinis na tunog
na tila humihiwa sa ingay ng karamihan para makuha ang kanilang atensyon. Ladies and gentlemen, thank you for being here on my 40th birthday. Panimula ni DeAndre, ang boses ay puno ng awtoridad. Tonight is not just about celebrating my birth, but also about a new beginning for Salonga Logistics. Life is about choices, and sometimes we have to let go of the old to make way for the new and the better. I have an announcement to make regarding my personal life and the future of this company. Nararamdaman ni Naen ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri sa loob ng kanyang bag. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ni Bianca at ang mapang-aping na panangiti ni Doña Felisa. Handa na silang lahat na itapon siya sa harap ng publiko. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si DeAndre, ang mga ilaw sa buong bulwagan ay biglang naglaho. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Tila ba ang buong mundo ay naging isang madilim na hukay. Ang tanging liwanag na natira ay ang asul na kislap mula sa malaking LED screen sa likod ni DeAndre na dahan-dahang nagsimulang mabuhay. Ang boses ni DeAndre na nagmumula sa recording sa loob ng cabinet ay biglang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malinaw, at tila ba isang hatol mula sa langit. After this party, I'll announce the divorce. She's just a burden. Sa gitna ng kadiliman, ang mukha ni DeAndre na dati ay puno ng kumpiyansa ay dahan-dahang napalitan ng isang anyo ng matinding takot. Habang ang screen ay nagsimulang magpakita ng mga dokumento ng Lumina Holdings at ang mga video mula sa madilim na bodega. Sino ang tunay na magtatapos sa gabing ito na may korona? At sino ang mananatiling nakabaon sa putik ng sarili nilang kataksilan? Muling nagliwanag ang buong salkon, dahan-dahang binubura ang kadiliman, ngunit inilalantad ang mas madilim na katotohanan sa gitna ng entablado. Ang lahat ng paningin ay hindi na nakatuon kay DeAndre, na ngayoy tila isang rebultong nawalan ng kulay, kundi sa itaas ng engranding hagdanan. Doon, nakatayo si Naen. Wala na ang kulay abong bestidong tila basahan. Sa halip, suot niya ang isang matingkad na pulang vest na tila ba nag-aapoy sa gitna ng silid, isang simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa abo ng pagtataksil. Ang boses ni DeAndre mula sa mga speaker ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Bawat salita tungkol sa pagiging pabigat at baog ni Naen ay tila mga sampal na nararamdaman ng bawat panauhing na naroroon. Ang amoy ng mamahaling alak ay tila napalitan ng malapot at nakakasulasok na hangin ng kahihiyan. What is the meaning of this, Naen? Patayin mo yan! This is a private matter. Bakit mo ginagawa ito sa harap ng mga partners ko? Sigaw ni DeAndre. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot habang pilit na inaabot ang sound system. Hindi ako ang gumagawa nito sa iyo, DeAndre. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Mahinahong sagot ni Naen. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na batingaw na naririnig sa bawat sulok ng bulwagan. Kasabay ng kanyang dahan-dahang pagbaba sa hagdanan, isang malakas na bugso ng hangin mula sa mga aircon vents sa itaas ang nagpalipad sa libu-libong kopya ng mga dokumento. Ang mga papel ay dahan-dahang nahulog mula sa kisame, tila mga mapuputing pakpak ng mga anghel na naghahatid ng hatol. Ang mga ito ay lumanding sa ibabaw ng pulang alpombra, dumi sa gitna ng karangyaan. Dinampot ng mga negosyante ang mga papel. Doon ay nakasulat ang lahat. Ang mga ilegal na transaksyon ng Lumina Holdings, ang mga huwad na lagda ni Naen, at ang katotohanang ang kumpanyang ipinagmamalaki ni DeAndre ay isa na lamang hungkag na shell na ninakawan ng sarili niyang ina. Mama, ano ito? Is this true? Tanong ng isang malaking investor habang nakatingin kay Doña Felisa. Ang matandang babae ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng porselana na dahan-dahang nagkakalamat. This is a lie. My daughter-in-law is insane. She's framing us because she can't give us an heir. The evidence doesn't lie, Mama. Muling wika ni Naen nang makatapak siya sa huling baitang ng hagdan.
Lumapit siya kay Bianca na ngayoy pilit na nagtatago sa likod ni Deandre. Dahan-dahang hinawakan ni Naen ang diamanteng kwintas sa leeg ng sekretarya. Ang ganda ng kwintas na to, Bianca. Sayang lang, dahil ang perang pambili nito ay galing sa loan na pinapasan nyo sa akin gamit ang pekeng pirma ko. In short, ninakaw nyo ito. Sa isang iglap, ang kislap ng mga diamante ay tila naging mga kadena sa leeg ni Bianca. Ang halimuyak ng banila na pabango nito ay tila naging amoy ng napanis na pagkain sa gitna ng tensyon. "You can't do this to me, Naen. I built this company!" Sigaw ni Deandre. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. "You didn't build it, Deandre. You just signed the papers that I prepared. You were just the face, but I was the soul. At ngayong kinuha ko na ang kaluluwa ng kumpanyang ito, ano na lang ang natira sa'yo?" Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na hatol. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila mga latigong humahagupit sa dangal ng mga salongga. Ang mga diamante, ang champagne, at ang pulang alpombra ay tila naging mga dekorasyon sa isang mabulok na kabaong. Narinig ang marahang pagbukas ng malaking pinto sa dulo ng salkon. Ang malamig na hanging gabi ay pumasok. Kasunod ang mga anino ng mga lalaking nakauniporme. Ang asul at pulang liwanag mula sa labas ay humahalili sa mga chandelier. Tila ba isang bagong uri ng liwanag na maglalantad sa lahat ng dumi. "Mr. Deandre Salonga, Miss Bianca Llorente, I am Inspector Ramos from the Economic Crimes Division. You are under arrest for corporate fraud, money laundering, and falsification of public documents." Ang boses ng opisyal ay tila isang formal na pagtatapos sa isang dekada ng paghihirap ni Naen. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Naen. Ang kanyang pulang vest ay tila isang bandila ng tagumpay. Tumingin siya kay Deandre na ngayoy pilit na kinakabig ng mga pulis. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at payapang kamanhiran. Gaano kaya kasakit ang mahulog mula sa rurok ng kasinungalingan patungo sa matigas na sahig ng katotohanan. Ang kislap ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay humahalili sa marangyang liwanag ng mga chandelier. Tila ba isang serye ng mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi sa loob ng bulwagan. Ang bawat pares ng posas na inilalabas ng mga opisyal ay naglalabas ng tunog ng bakal na naglalapat. Isang matalim at malamig na tunog na tila formal na pagtatapos sa isang dekada ng mga kasinungalingan. Si Deandre ay pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay ngayoy tila isang gusot na papel na binasa ng ulan. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa kanyang mamahaling pomada. Tila ba unti-unting natutunaw ang kanyang pagkatao sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. "Naen, what are you doing? Isantabi mo muna ang galit mo. Isipin mo ang pangalan ng pamilya natin. After 10 years, ganito mo ba ako tatapusin?" Ang boses ni Deandre ay puno ng desperasyon. Isang huling pagtatangka na gamitin ang utang na loob at ang kanilang nakaraan para manipulahin ang damdamin ni Naen. Dahan-dahang lumapit si Naen sa kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga naglipanang dokumento ay tila pagdidiin sa bawat sugat na ibinigay nito sa kanya. Nang magkatapat sila, naramdaman ni Naen ang amoy ng alak at takot na nagmumula kay Deandre. Isang amoy na tila ba napanis na tagumpay. 10 taon, Deandre. 10 taon akong naging anino mo. 10 taon akong naging tagasalo ng bawat pagkakamali mo habang ikaw, abala, sa pagbuo ng sarili mong mundo, kasama ang ibang babae gamit ang pera ko. Ang boses ni Naen ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa dangal ni Deandre. "You mentioned family? You destroyed this family the moment you forged my signature to steal my inheritance. I did it for us, para lumago ang kumpanya natin." Sigaw ni Deandre, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na humahakbang palapit kay Naen, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Naen. Para sa atin o para sa kwintas na suot ni Bianca? Sa kabilang dulo, si Bianca ay humahagulgol na habang pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mga kamay. Ngunit nang maramdaman niyang wala na siyang takas, bigla itong humarap kay DeAndre nang may panunuklaw sa kanyang mga mata. "Huwag niyo akong isali dito. Si DeAndre ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga fake accounts. I was just following his orders because he said he'll leave his wife for me." Sigaw ni Bianca, ang boses ay puno ng pagtataksil sa sariling kasabwat. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay mas lalong naging mabigat. Ang pagkasuklam sa mukha ng mga panauhin ay tila ba isang laso na kumakalat sa hangin. Nakita ni Naen kung paano nanlaki ang mga mata ni DeAndre sa harap ng katotohanang ang babaeng pinagpalitan niya sa kanyang asawa ay siya ring unang maghuhulog sa kanya sa bangin. Sa gitna ng kaguluhan, isang marahas na pagbagsak ng katawan sa sahig ang kumuha sa atensyon ng lahat. Si Doña Felisa ay napaluhod sa gitna ng pulang alpombra. Ang kanyang perlas na kwintas ay naputol at ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig. Tila ba mga luha ng isang kahariang gumuho na. Ang kanyang dating matikas na tindig ay napalitan ng isang anyo ng matinding kahihiyan. Ang hiya na laging niyang ipinangangalandakan ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng buong alta sosyedad. "Mama, tumayo kayo dyan," sabi ni Naen habang nakatingin sa matanda mula sa itaas. "Huwag na kayong magdrama. Ang mga ebidensya sa Lumina Holdings ay hindi mabubura ng anumang pagluhod niyo ngayon. You treated me like a servant in my own house while you were feeding your greed with my hard-earned money." "Naen, parang anak na ang turing ko sa'yo." Bulong ni Doña Felisa, ang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. "Anak? Walang ina na nananakawan ang kanyang anak, Mama. Ang turing niyo sa akin ay kasangkapan. At ngayong wala na ang kasangkapang yon, tignan natin kung paano niyo itatayo ang sarili niyo mula sa putik na ito." Dahan-dahang kinaladkad ng mga pulis si DeAndre at Bianca palabas ng bulwagan. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila ba nagbibilang ng nalalabi nilang sandali ng kalayaan. Bago makalabas, lumingon si DeAndre ng huli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Naiwan si Naen sa gitna ng bulwagan, napapaligiran ng mga basag na kristal, nagkalat na papel, at ang amoy ng napanis na selebrasyon. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko. Sa bigat ng obligasyon ay ngayon nakataas ng may dignidad. Huminga siya ng malalim. Ang bawat paglanghap niya ng hanging gabi ay tila ba nagtatanggal ng isang mantsa sa kanyang kaluluwa. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay tila isang mahabang gabi na dahan-dahang natatapos sa pagsikat ng isang bagong umaga. Habang pinapanood ang mga sasakyan ng pulis na lumalayo, isang malalim na katahimikan ang bumalot kay Naen. Wala siyang naramdamang saya, kundi isang uri ng payapang kamanhiran. Ang laban ay tapos na, ngunit ang sugat ay naroon pa rin. Ano na ang natitira sa isang babaeng kinuha na ang lahat, maliban sa kanyang sarili? Ang unang sinag ng liwayway ay dahan-dahang gumuhit sa bintana ng silid-tulugan, nagdadala ng isang uri ng liwanag na tila ngayon lamang nasilayan ni Naen sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan sa loob ng malaking mansyon ay hindi na mabigat o nakakasakal. Sa halip, ito ay tila isang malalim at payapang hininga ng isang taong nagising mula sa isang mahabang bangungot. Wala na ang amoy ng peppermint na sabon ni DeAndre. Wala na ang matapang na halimuyak ng mamahaling pabango ni Bianca. At wala na ang mapanghusgang presensya ni Doña Felisa. Tumayo si Naen sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pampaganda. Tila isang malinis na papel na handa ng sulatan ng isang bagong kwento. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong sing-sing sa kanyang daliri ay tila isang mabigat na kadenang matagal niyang kinaladkad. Sa isang banayad na paghila,
Hinubad niya ang singsing at inilapag ito sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Nakita niya ang maputlang marka na iniwan nito sa kanyang balat, isang permanenteng paalala ng kanyang nakaraan, ngunit hindi na ito ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Attorney Gabriel Montemayor, bitbit ang isang tumpok ng mga legal na dokumento. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng talas ng isang abogado, kundi ng isang tapat na paghanga sa babaeng nasa harap niya. Everything is finalized, Naen. Wika ni Gabriel, ang boses ay malumanay at puno ng respeto. The court has officially granted the annulment based on psychological incapacity and fraud. Ang lahat ng assets na kinuha nila sa Lumina Holdings ay naibalik na sa pangalan mo. DeAndre and Bianca are facing at least 15 years in prison without bail. Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo, sagot ni Naen. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig, malinaw at payapa. You did the hard part, Naen. You chose to fight for yourself. Tugon ng abogado habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na folder. By the way, ang order para sa pagbabalik ng iyong maiden name ay pirmado na rin. You are officially Teres Villacorta again. Isang munting ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Naen. Isang ngiting hindi lamang para sa tagumpay, kundi para sa kanyang sariling kaligtasan. Lumakad siya palabas ng mansyon, bitbit lamang ang isang maliit na maleta na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Hindi na niya kailangan ang mga diamante, ang mga mamahaling gamit o ang pangalang salonga para patunayan ang kanyang halaga. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang bagong gusali sa gitna ng syudad, isang bagong opisina ang nagbukas. Ang disenyo nito ay simple, minimalist, at punong-puno ng mga sariwang halaman na tila humihinga kasabay ng mga tao sa loob. Ang amoy ng sariwang kape at bagong lathalang mga papel ay pumupuno sa hangin. Sa pinto ng opisina, isang bagong plakang gawa sa kristal ang nakasabit. Nakaukit doon ang mga salitang Villacorta Logistics at Solutions, Teres Villacorta, CEO at Founder. Naupo si Naen sa kanyang bagong lamesa. Sa kanyang harap ay ang mga ulat ng paglago ng kanyang bagong kumpanya. Ngunit higit sa mga numero, ang mas mahalaga sa kanya ay ang mga mukha ng kanyang mga tauhan, mga taong pinili niyang tulungan, kabilang na ang mga dating empleyadong tinalikuran ni DeAndre. Tumayo siya at lumapit sa malawak na bintana na nakaharap sa paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng mga kulay ng kahel, lila at ginto, isang sining ng kalikasan na nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Wala na siyang nararamdamang puot para kay DeAndre o kay Doña Felisa. Ang galit ay tila isang mabigat na bagahe na kusa niyang ibinaba sa tabi ng kalsada. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang dahan-dahang pagtanggap sa bawat pilat bilang bahagi ng isang magandang obra maestra. Naramdaman ni Naen ang init ng araw sa kanyang balat. Isang haplos na tila nagsasabing, ligtas ka na, malaya ka na. Huminga siya ng malalim. Ang bawat paglanghap niya ay puno ng pag-asa at bagong lakas. Ang 10 taon ng pagiging anino ay tapos na. Ngayon, siya na ang sarili niyang liwanag. Ang mga dingding ng pambansang bilangguan ay tila bagawa sa yelo, malamig, malupit, at walang pakialam sa mga luha ng mga taong nakapiit sa loob. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay pumapalit sa bango ng mga mamahaling pabango na dati ay nagsisilbing baluti ng mga salongga. Sa loob ng isang masikip na selda, nakaupo si DeAndre sa isang matigas na kahoy na upuan. Wala na ang kanyang mga dekalidad na suit. Ang suot niya ngayon ay ang kulay kahel na uniforme ng isang bilanggo. Isang kulay na tila ba sumisigaw ng kanyang naging kabiguan. Pinapanood niya sa isang maliit at malabong telebisyon sa labas ng rehas ang balita.
tungkol sa Woman of the Year sa larangan ng logistics. Doon, nakita niya ang mukha ni Therese Villacorta, maliwanag, puno ng dignidad at malaya. Ang bawat salita ni Therese sa screen ay tila isang mariing sampal sa kanyang pagkatao. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit wala na itong silbi. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa sa gitna ng bawat gabing madilim sa kulungan. Sa kabilang panig naman ng pasilidad, si Bianca ay hindi na ang reyna ng kagandahan na dati ay kinahuhumalingan ni Deandre. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng ningning at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkapuot. Wala na ang mga diamanteng kwintas, tanging ang mga bakas ng pagod at ang matinding sikat ng araw sa loob ng kuta ang kanyang kasama. Ang bawat sandali ng kanyang buhay ay naging isang serye ng pakikipaglaban para sa pagkain at espasyo, isang malayong pangarap mula sa marangyang buhay na pilit niyang ninakaw mula sa ibang tao. Samantala, sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng riles ng tren, nakaupo si Doña Felisa sa harap ng isang tumpok ng mga maruming damit. Ang kanyang mga kamay na dati ay palamuti lamang ng mga alahas ay ngayoy magaspang at sugatan dahil sa paglalaba para sa ibang tao. Ang amoy ng murang sabon at ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas ay tila isang parusa para sa isang babaeng dati ay namuhay sa katahimikan ng isang mansyon. Mama, hindi mo na ba matatapos yan? Kailangan na naming isuot ang mga uniforme namin bukas. Sigaw ng isang kapitbahay. Opo, matatapos na po. Mahinang sagot ni Doña Felisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkapahiya at pagod. Ang hiya na laging niyang ipinangangaral kay Naen ay ngayoy naging sarili niyang anino na hindi niya matakasan. Ang bawat sulyap ng mga kapitbahay na nakakaalam sa kanyang nakaraan ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang natitirang dangal. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang tahimik na hardin na nakaharap sa dagat, nakatayo si Therese. Ang hangin ay may dalang alat ng dagat at bango ng mga bulaklak na sampagwita. Suot ang isang simpleng puting bestido, ang kanyang mukha ay tila ba isang sining ng kapayapaan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit si Attorney Gabriel Montemayor. Bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang pumapailan lang sa hangin. Tila isang ritual ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. The sun is setting beautifully today, Therese. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng init na tila ba isang kumot sa gitna ng lamig. True, Gabriel. Para itong paalala na ang bawat dilim ay may katapusan. Sagot ni Therese habang tinatanggap ang tasa. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang naglapat, isang munting ugnayan na hindi nangangailangan ng mga salita, ngunit puno ng pangako ng isang bagong simula. Tumingin si Therese sa malayo, kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay ng ginto at lila. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sakit, ang kataksilan, at ang mahabang gabi ng pag-iisa, ngunit sa halip na poot, naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang lakas at ang bawat luha ay naging tubig para sa kanyang muling paglago. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga pilat. Ito ay nangangahulugan lamang na ang mga pilat na yon ay hindi na masakit kapag hinawakan. Therese Villacorta is no longer a shadow in someone else's house. She is the sun in her own sky. Huminga siya ng malalim. Pinalalaya ang huling labi ng kanyang nakaraan sa hangin. Sa gitna ng payapang hapong iyon, alam niya sa kanyang puso na sa wakas, siya ay nakauwi na sa kanyang tunay na sarili.